Meron po tayong 10 gawain na nakasasama sa inyo pero hindi nyo pa alam. Panoorin nyo to, sigurado ako sa 10 ito. Marami sa inyo gumagawa nito pero hindi ninyo alam masama pala. Okay, itong tuturo ko po sa inyo, wala to sa libro ha. Wala sa libro. Hindi rin to tinuturo as like that sa Google. Dito nyo lang makikita. Number 1, to gawain natin. Mahilig mag-cross legs. Diba lahat naman tayo pa nakaupo, mahilig mag-cross legs. Pero pag laging naka-cross ang legs, meron mga masamang epekto sa katawan. Kita mo to, lagi siya naka-cross legs. So, tumatabingi ang spine. Pwede ka mag-back pain lagi, no? Tabingi yung pelvis kasi nakatabingi siya. Bukod sa lagi nakatabingi ang spine, ang problema din dito, nakakataas ng blood pressure. Pag naka-cross legs, nagpapa-blood pressure ka, tataas yan. So, temporary magha-high yung blood pressure mo. Isa pa, pag lagi ka naka-cross legs, lalala ang varicose veins. Naipit mo yung vein, yung pagbalik ng dugo mula sa paa sa puso, nabablock mo. So, taas ang BP, varicose, lalala, magtutwist pa yung spine, kaya iwas tayo sa laging naka-cross legs. Pinakamaganda, iba-iba ang pwesto. Okay, iba-iba ang pwesto. So, yan konting ingat. Number 2, bad habit na pwede makasama sa inyo. Laging nakaupo sa matigas na silya. Yan. Nakaupo sa matigas or kung meron kang baon na wallet na makapal. Ang tawag natin dito, fat wallet syndrome. Lalo na sa lalaki, di ba, nandito yung wallet. Nakikita nyo, nandito din kasi yung sciatic nerve. Di ba, minsan pa nakaupo tayo ng matagal, namamanhid na yung paa natin, di ba? 30 minutes nakaupo, namamanhid na. Lalo na kung matigas ang silya. Kaya ako nga, mas preferred ko, may konting kutsyon yung silya. Huwag din naman yung sobra lambot na nakahiga ka na. Pero may konting kutsyon, kasi yung puwet natin, yung sciatic nerve, pag naipit yan, namamaga, mamamanhid ang paa, hita at binti natin. Lalo na kung may fat wallet ka pa. Fat wallet syndrome. Isa pang problema sa pag-upo ng matigas, ito sa mga lalaki o kahit sa mga babae, nahiipit yung natin dito sa may pelvic floor. Pwede ito mag-cause ng prostate problem. Okay? Prostate problem, prostatitis, sitting and prostate health Kasi naiipit siya namamaga doon sa ilalim. Diba? Lalo na kung matigas yung upuan. Okay? So, dapat malambot lang yung inuupuan, tapos lakad-lakad. Paiba-iba ang pwesto dapat. So, prostate problem, leg pain, sciatica, lalo na kung may diabetes na, di ba? May diabetes na, nasisira na yung nerve, namamanhid na yung paa, tapos uupo ka pa sa matigas. Isa pang tip sa pag-upo, yung mga mahilig magbisikleta. Okay? Di ba? Ang hirap umupo sa bisikleta, di ba? Talagang saktong-sakto yan dito sa may puwet natin Kaya nga yung mga bikers, meron silang shorts, di ba, na may kutsyon na. Pero kahit may kutsyon, konting ingat, lalo na kung may prostate problem. Lalaki, sa babae, baka sumakit din dito sa may tumbong nila. Payo lang po, ha? Number 3, ito, mahilig ng kababaihan, ha? Simpleng gawain, pero nakasasama. Sobrang sikip na pantalon, sobrang sikip na maong. Yan. Sabihin nyo, ano masama dyan, Dok? Marami pwede maipit kung sobra talaga sikip. Yung veins, varicose veins, hindi makakabalik yung blood supply. Pag sobrang sikip, pati yung nerves, maiipit. Pati yung artery, mawawalan ng blood supply to. May nangyari na pong ganyan. I think sa Australia to, fashion victim. Masikip ang pants niya, tapos nakatalungko pa siya, meron nata siyang binubuhat o kinukuha. Alam niyo ano nangyari? Na-hospital siya. Namaga yung paa, naipit yung tibia and fibula nerves niya, namanhid, nag-swelling yung muscle, nawalan ng blood supply yung paa, nadala siya sa emergency room. Oo. Yan, no? Pag matagal, pwedeng mamatay, pwedeng maputulan siya ng paa dahil sa sobrang sikip ng maong. Kaya ingat po tayo. Number 4, ito,
Simpleng gawain na, pero deadly to pag hindi tayo marunong. Minsan, bibili tayong mga lalaki, di ba? Pag naka coat and tie o long sleeves and tie, sobrang sikip. Pag sobrang sikip, delikado po. Tingnan niyo yung carotid artery natin. Oh. Tingnan niyo yung carotid artery. Ito po, oras na sobrang sikip, pwede niya maipit yung carotid artery, pwede ma-stroke. Okay? Tapos, pag tumatanda tayo, nagkakaroon ng bara-bara na tong carotid artery. Bakit nagbabara? Sa cholesterol, sa high blood, sa diabetes, nagbabara itong mga carotid artery. Kung maalala nyo, dati si President Ramos, meron siyang carotid artery problem eh. Siguro 50%, 70% block. Tingnan nyo picture ni President Ramos. Lahat ng barong Tagalog niya nakabukas. Oo. Kahit nga hindi siya nag-coat and tie. Kasi bawal eh. Kung meron kayong neck problem, o medyo mataas na yung cholesterol, may bara-bara na sa maugat sa puso at sa utak, huwag nang ganyan kasikip. Gawin yung maluwag na. Kahit nakabarong, i-open nyo na lang. Diba? Tignan nyo si President Duterte. Hindi lang niya sinasabi, pero lahat ng barong niya open. No? Diba? Sa sinasabi na tao, ay hindi maganda tingnan. I think it's a medical problem. Eh. Ang problema kasi, pag masikip na yan, pag tumingin ka sa kaliwa, maiipit yan eh. Pag tumingin ka sa kanan, maiipit. Doon ka mahihilo, parang sinasakal ka. Kaya mag-ingat sa masikip na shirt. Next, ito, gawain ko to minsan. Hindi ko na mamalayan. Natutulog sa kamay. Ayan o, Doc Lisa, lagi ako natutulog sa kamay. Pag natulog, maiipit ang median nerve natin. Pag gising, manhid na. O kung ito naman inipit, ulnar nerve. O minsan natutulog yung girlfriend mo sa kamay mo. Eh kung ilang oras na, masama ba to? A few hours mamamanhid lang. Pero sabi ng kaibigan nating neurologist, si Dr. Epi Colliantes, kung matagal nakaipit, lalo na sa mga lasing, di ba? Minsan yung mga lasing nakatulog ng matagal, tapos naipit nila o nakalaylay yung kamay, pwede magka-nerve damage. Pwede masira yung nerve na may manhid na siya o may panghihina na. Kaya wag ipitin ang sariling kamay. Mag-una na lang. Next, number 6, na simpleng gawain, ginagawa nyo, pero masama pala. Ito, simpleng, lahat naman tayo nagsa-cellphone. Lahat ng bata. Lahat naman ganito ang itsura. Ngayon, ng mga kabataan natin, teenager pa lang, may headache na. Teenager pa lang, masakit na ang batok. Bakit? Ito po, forward head syndrome, kaka-cellphone. Dapat kasi, pag may cellphone, aware tayo, sit up, kita mo, nakataas yung kamay. At hindi nakahang na ganyan. Dapat nakatukod pa. Kundi sasakit yung kamay mo, nakatukod, nakatingin. Or kung nakababa, mata mo lang ibababa mo. Huwag yung ulo. Ano problema pag nakatungo tayo sa cellphone, sa computer, sa mga pagta-type? Pag nakadiretso lang ang ulo, tingnan mo to Pag nakadiretso ang ulo natin ang bigat mga 12 pounds 12 to 15 pounds. So, walang problema. Nandiyan lang yung ulo natin, nakadiretso tayo, hindi nahihirapan yung leeg natin. Hindi namumula yung leeg, hindi na-strain yung leeg. Yan, diretso lang siya. Okay lang siya. 'Di ba? So, hindi siya mabigat sa katawan. Pero pag binaba mo yung ulo mo ng 45 degrees, mabigat na yan. Kaya nakukuba na Pag nakukuba, papangit yung babae. Kaya yung mga medal, laging nakukuba. 50 pounds na ang bigat niyan. Kasi pinipilit mo na itayo Tumitigas na yung leg mo Pag ganito pa kababa, tinitingnan mo yung chat ng boyfriend mo, 60 pounds na ang bigat. So, forward head syndrome, sasakit ang likod, leeg. At pag sumobra sikip yan, pwede maipit ang cervical spine. Pag naipit yung cervical spine, maipit ang nerves, mamamanhid, sana hindi maoperahan. Okay? So, kailangan aware tayo. So, may mga exercise dyan, mga chin tuck, ganito ginagawa. So, dalawang daliri, i-press dito, patras. Chin tuck. Or humiga, tumayo, nakalapat yung likod sa dingding. Hanap kayo ng dingding, tapos yung ulo, idikit, chin tuck.
Tapos ito, shoulder shrug. Kailangan niya para lumuwag. Pampaluwag yan ng leeg. Yan ang gawa natin. Basta aware tayo na diretso. Straight back, straight ang ulo. At siyempre yung posture din pag nagko-computer. Next, number 7 na ginagawa natin minsan na hindi natin alam. Ito, nakamamatay ito. This number 7, nakamamatay. Alam to lahat ng mga neuro at mga derma. May danger triangle sa face. Itong triangle dito, pag nandito yung infection, merong mga veins na nagkukuha ng dugo dyan, pwede pumasok sa utak. So, any infection, pimples, o sugat dito, pag nagnana, pwede pumasok yung nana, yung infection sa utak, magkaka-brain infection ka. Kaya bawal maghila ng buhok sa ilong. Okay, pwede nyo gupitin. Bawal magtiris ng pimple dito sa triangle. Sa iba, gusto mo magtiris, pwede. Actually, hindi rin maganda magtiris dito kasi magkakabutas-butas din yung mukha natin. Pero dito, deadly, bawal. Nakamamatay. Kaya nga, danger triangle tawag dyan. Number 8, ito. Alam nyo yung tuhod natin, yan talaga isang malaking problema pag tumatanda na. Yung tuhod natin, very complex. Dala niya yung bigat ng buong katawan. Napakabilis ma-injure. At pag nagka-knee injury na kayo, ang hirap gumaling. Habang buhay dinadala to. Kasi very complex yung knee. Diba? Ano mga bawal? Bawal lumuhod sa matigas. Paano yung mga nasa simbahan? Kailangan may malambot na kutsyon. Pag matigas, hindi po maganda lumuhod talaga. Nasisira ang tuhod. Merong mga bawal sa tuhod na hindi nyo alam. Luhod sa matitigas, squat na full squat, yung full squat na kaganot, ayaw ng tuhod nun. Half squat, okay sa tuhod. Isa pa, yung tuhod, nahihirapan sa lunge. Itong lunge ginagawa niya. Nahihirapan. Konting-konti lang. Meron akong kilala na operahan sa tuhod ng lunge. Kasi pag nagla-lunge ka, yung buong bigat mo, 110 pounds, 150 pounds, nasa isang paa lang eh. Nandito lahat ang puwersa. Oh. Unlike yung squat, 2 paa, ito isa lang. Oh. Kaya bibigay itong tuhod mo. Yan. Do not do too many lunges. Yan, bawal. Huwag upo ng matagal. Huwag bouncing sa stretch. Huwag bulok yung rubber shoes. Kailangan maganda ang rubber shoes. Anong mga profession at mga trabaho nasisira ang tuhod? Tingnan nyo. Cleaner. Lagi nakaluhod. Construction worker, nakaluhod. Roofer, nasa bubong. Bricklayer. Carpet installer, lagi rin nakaluhod. Diba? Gardener, lagi naka-squat. Auto mechanic, nasa ilalim ng kotse. Plumber, electrician. Miner, preacher, lagi nakaluhod. Kaya yung mga pare, na talaga nginig yung tuhod nila eh. Dancer and athlete kasi, nasosobrahan. Baka ma-injure sila, ma-ACL tear, MCL tear. Lalo na yung mga trampoline, delikado yung mga trampoline. Mamali ka ng bagsak, yung mga gymnastics, mamali ng bagsak, bibigay yung tuhod natin. Okay? So, ingat tayo sa tuhod, palakasin yan, lakad-lakad, basta dahan-dahan lang sa lahat ng bagay. Number 9, ito, deadly. Hindi to alam ng kababayan natin. Deadly ang umupo ng matagal. Sabi mo, Dok, nakaupo lang. Lahat tayo nakaupo. Yun talaga eh. Yun ang pag-aaral. Pag nakaupo ka more than 6 hours, 8 hours in a day, halos buong araw ka nakaupo, mas maaga namamatay. Tunay po, i-check nyo na lang. Huwag magagalit, i-check nyo na lang. More heart disease, more cancer, more diabetes, lahat sila. So, kailangan, pag nakaupo, after 30 minutes, 1 hour, maglakad-lakad kayo, 5 minutes, akyat baba ng hagdanan, okay lang yan. Pag sa eskwelahan, lakad-lakad, akyat baba. Ay, yung mga bata kasi, hindi pa naman magbabara yung mga ugat nila. Pero pag mas matanda, hindi maganda lagi nakaupo. Ang pinakamaganda, upo, tapos tatayo, tapos uupo. May iba-ibang position. Huwag mag-stick sa isang position.
Always keep your legs moving para hindi mag-varicose, hindi magmanas. Ha? Tatayo, lakad-lakad, upo, pahinga, tayo, sa gabi higa, paiba-iba yung position. Yun ang pinakamaganda. Hindi pwede, pag nakapirmi ka sa pirming upo o pirming tayo, doon nagkakaproblema. Pirming apo, di varicose din. Pirming tayo, magbavaricose din. Dapat galaw-galaw para gumalaw yung dugo natin sa katawan. At hindi mapagod yung isang muscle lang. Do not sit too long, do not stand too long. Ha? Tingnan nyo, pag laging nakaupo, lahat masakit. Ulo, leeg, baga, puso, tiyan, hihina, likod, manas, pati paa. Kasi naiipit nga eh. Di ba? Pinakita ko sa inyo, naiipit yung sciatic nerve. Number 10, very important. Ito, pag inuubo. Okay? Pag umuubo kayo, huwag kayong uubo ng todo ubo na na isang malakas. Kasi pag ubo kayo ng ubo, parang whooping cough na very hard cough, pwede kayong magluslus. Hernia, luslus sa singit, maoperahan yan. Sobrang ubo, pwede dumugo ang throat. Pwede magkaroon ng lung injury. Ang tamang pag-ubo, ganito. Hinga malalim. Relax muna muscle. Relax ang muscle sa tiyan. Palaki na tiyan, hinga malalim. Habang lumalaki ang tiyan, more oxygen. Pag ubo, dun mo titigas yung tiyan mo. Tapos pag ubo, wag yung isa lang, gawin mo 3. Half technique, 2 to 3, half sound. Ganun dapat. Itatlo mo para hindi mapuwersa yung singit. O minsan nga nakahawak pa tayo sa singit, nakaganyan. Or pag nakatayo tayo, alam nyo, pag malakas umubo, pwede ma-back injury. Oo, pwede mapila yung likod. Kaya pag uubo, ako nga pag uubo, nakatukod ka sa isang silya. Tukod silya, tapos ipitin mo dito sa may groin mo, sa private part, para pag hindi masyado bumigay yung tiyan mo. Ha? Lalo na kung mahina muscle. Yan ang correct. Correct coughing. At pag-ire, pag-ihi, pag-dumi, bawal yung umire ng matindi. Lalo na ako dati. May almoranas ako dati. Isa naiinis na tayo, di ba? Lagi may dugo. Pag inire nyo bigla, alam nyo yung matigas na dumi. Minsan, inis na kayo, di ba? Ang hirap-hirap, ay lumabas, nasasabit. Pag binigla nyo yan, punit ang puwet. Pag punit ng puwet, dugo ng dugo yan. Huwag nyo ipilit. Okay lang may almoranas, may anal fissure. Pag matigas nga, hayaan mo dumugo konti. Pero pag nainis ka, nilabas mo yung dumi mong gano'n, isang gano'n, punit siya. Mas matagal mag-heal. Di ba? Kaya wag mainit ng ulo, ganyan talaga ang katawan natin, dahan-dahan ng ire para hindi mahirapan ang puso. Ang gusto ng puso, dapat yung aerobic exercise, di ba, gumagalaw. Ayaw niya yung umiire. Yung isometric, yung nakaipit lagi. Ayaw ng puso. Kumikipot ang puso, humihina ang blood supply. Okay? So, final tips, exercise, galaw-galaw, lakad-lakad. Kung kaya, 5,000, 7,000, 10,000 steps in a day. At maluwag na pantalon. Maluwag, ha? Ang sinasabi kong maluwag, dito sa pants, ha? Ang sinasabi kong masikip sa varicose, sa binti, compression stockings. Gusto ko may compression stockings para yung mga ugat, yung veins, maiipit, aakyat yung dugo. Pero pag nandito napaakyat na sa hita, ayaw mo na maipit sa tiyan mo. Kaya mas maganda, maluwag yung pants natin. Sana nakatulong tong 10 gawain na simpleng-simple lang, pero nakakasama pala sa atin. God bless po.